Nakabalik na sa kani-kanilang mga bahay ang ilan sa mga lumikas matapos ang bakbakan ng dalawang armadong grupo sa Tipo-Tipo, Basilan. Halos balik normal na rin ang sitwasyon sa bayan. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Nakauwi na si Liner Verba matapos matrap ng 2 araw sa isang gusaling kanyang pinagtatrabahuan sa Tipo-Tipo, Basilan. Naabutan kasi siya nang sumiklab ang bakbakan ng 2 armadong grupo sa sentro ng munisipyo. Pero ngayong araw, halos balik normal na ang sitwasyon sa Tipo-Tipo. Nakabalik na sa kanilang tahanan ang ilan sa mga pamilyang naapektuhan sa nangyaring engkwentro. Pero naiwan naman ang mga bakas ng marahas na sagupaan. Gaya sa bahay na ito na nasira ang isang bahagi ng bubong. Makikita rin ang mga tama ng bala sa roll-up door ng ilang commercial establishment at sa ilang pader. Ayon kay Basilan Governor Mujib Bataman, naging matagumpay ang kanilang negosasyon sa dalawang magkaaway na grupo. Tumugon sila sa panawagang tigil putukan at pag-usapan ang kanilang naging hidwaan. Kagabi pa bumalik na ang iba at kanina ang dami ko na rin nasalubong ng balikan na nung tinext ko ang DSWD, andun sila sa Municipal Hall ng Tipo-Tipo, ang dami na ring tao doon. Una, pwede na silang bumalik sa ngayon, pero siyempre nung pumunta kami, nakita namin merong mga 12 to 16 na yung bala ng M203 na hindi pumutok. So yung AFP pati PNP parang nag-invite, inantay nila yung EOD para lang natanggal yung mga bala ng M203 na hindi. Ang pagpaslang kay Ustads Nadsri Tarahin na isa ring MILF member sa Lamitan Bus Terminal no October 21 ang pinaniniwala ang naging ugat ng bakbakan. Pero iba naman ang bersyon ng Office of the Municipal Mayor ng Tipo-Tipo. Sa isang pahayag, sinabi ng opisina ng alkalde na ang pagkamatay ni Sayang Ilahin ang siya umanong nag-udyok sa mga pamilya at ilang MILF member na lusubin ang munisipyo at maghiganti. Si Ilahin ang isa sa 2 sospek na nagpaputok ng baril sa isang checkpoint ng PNP at SCAA sa Tipo-Tipo proper noong October 26. Umabot daw sa 200 armadong individual ang lumusob sa Tipo-Tipo proper at tinarget maging ang bahay ni Tipo-Tipo Mayor Tong Istarul. Ayon naman kay Hataman, dapat hintayin at respetuhin na lang ang magiging resulta ng investigasyon ng PNP. Tumugon naman dito ang magkabilang panig sa kanyang panawagan. Antayin yung investigation, at the same time kung ano yung magiging investigation namin. So wala munang movement. Dahil inuna ko sila dahil siyempre sila yung pamilya na pinagsimulan ito. Parang sinasabi lang nila, pumunta sila doon kasi gusto nilang sa katarungan. So yung sabi ko naman sa kanila, antayin natin yung process ng investigation. Sinabi naman ng Lamitan PNP na paghihiganti umano ang motibo sa pagpatay kay Ustads Tarahin. Naaresto nila ang 2 lookout pero nakatakas naman ang gunman. May kinalaman daw ito sa awayan ng 2 pamilya. Samantala, dumating na sa Basilan ang 2,500 family food packs na pinadala ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan sa bakbakan sa Tipo-Tipo. Agad din itong ibinahagi sa mga apektadong pamilya. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.